Magandang araw mga bata. Ako ang inyong guro, Madam Marilyn Gutierrez. Makakasama ninyo sa ating talakayan sa ESP4. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang pagtuklas ng katotohanan, may pamamaraan o pamantayan. Ito ang dapat matutunan pagkatapos ng ating leksyon. Nakapagsasagawa ng may mapanuring pag-iisip ng tamang pamamaraan o pamantayan sa pagtuklas ng katotohanan. Simulan na natin ang ating bagong aralin. Ang isang taong nagnanais na matuklasan ang katotohanan ay kailangang may bukas na isipan. Hindi lang siya tumatanggap ng impormasyon na ibinibigay o natutuklasan niya. Nakahanda siyang mangalap ng dagdag na kaalaman upang higit na magkaroon ng linaw ang impormasyong ito. Sa madaling salita, mayroon siyang sariling pamamaraan o pamantayan sa pagtuklas ng katotohanan. Sa panahong ito ng makabagong teknolohiya, higit na marami ang impormasyong maaaring malaman ng isang individual. May radyo, telebisyon, o social networking sites. Subalit sa maraming impormasyong ito, mahalagang matuklasan kung ano ang totoo. Ito ang kailangang hanapin ng isip ng isang mapanuring isipan. Ang pagiging mapanuri ay nangangahulugang mapagsiyasat. Pinag-aaralang mabuti ang detalye ng pangyayari o ng isang bagay. Ang isang taong may pambanuring pag-iisip ay may tamang pamamaraan o pamantayang sinusunod upang matuklasan ang katotohanan. Ang pamantayan ito ay nagsisilbing gabay ng isang tao upang hindi madaling mapaniwala at maloko ng anumang impormasyong kumakalat. Mahalagang makapagsagawa ka ng tamang pamamaraan o pamantayan na inyong gagamitin sa pagtuklas mo ng katotohanan. Sabay-sabay nating basahin ang halimbawa ng isang sitwasyon. Basahin ang sitwasyon at sagutan ang mga katanungan sa ibaba nito. Ang paaralang elementarya ng San Juan ay malapit sa tabing dagat. Sina Ara at Jazz ay mga mag-aaral dito sa ika-4 na baitang. Araw ng Biyernes habang naglalakad papuntang paaralan si Ara, ay nakasalubong niya ang kanyang kaklaseng si Jazz. Sinabihan niya nito na nakasarado pa ang kanilang silid-aralan. Wala pa ang kanilang guro, gayong ang oras ay mag-ikakapito na ng umaga. Kaya ang ibig sabihin nito ay wala silang pasok. Kaya napagpasyahan nilang pumunta sa tabing dagat upang maglaro. Inalis nila ang kanilang mga sapatos upang hindi mabasa. Nagtakbuhan at naghabulan ang magkaibigan. Nadapa si Ara at natusok na nakausling kabibi ang kanyang tuhod. Dumugo ito ng dumugo kaya kinabahan silang dalawa. Dali-daling pinuntahan ni Jazz ang nanay ni Ara upang ipaalam ang pangyayari. Ating sabay-sabay na sagutin ang mga katanungan. Number 1. Ano ang ibinalita ni Jazz kay Ara nang makasalubong niya ito papuntang paaralan? A. Pinauwi na sila ng kanilang guro. B. Wala ang kanilang guro kaya't wala silang pasok. C. Idinaklara ng mayor na walang pasok. D. Sinabi ng kanilang guro na wala silang pasok. Ang tamang sagot ay letter B. Wala ang kanilang guro kaya't wala silang pasok. Number 2. Ano ang naging tugon ni Ara sa ibinalita ni Jazz? A. Nagtanong siya sa iba nilang kamag-aral. B. Naniwala siya agad sa ibinalita ni Jazz. C. Sinangguni ni Ara ang kanilang punong guro. D. Nagtanong sa ibang guro ng kanilang paaralan. Ang tamang kasagutan ay letter B. Naniwala siya agad sa ibinalita ni Jazz. Number 3. Bakit naisip nilang wala silang pasok sa araw na iyon? A. Dahil wala pa ang kanilang guro. B. Dahil sa sinabi ng kanilang punong guro. C. Dahil narinig sa anunsyo ng presidente. D. Dahil narinig nilang pinag-uusapan ng mga magulang sa labas ng paaralan. Ang tamang kasagutan ay letter A, dahil wala pa ang kanilang guro.
Number 4. Upang masiguro ang hinala ni Jazz, ano ang dapat nilang ginawa ni Ara? A. Itinuloy ang kanilang pagpasyal sa tabing dagat. B. Umuwi sa bahay at magsabi sa magulang. C. Puntahan ang punong guro upang magtanong. D. Tipunin ang mga kamag-aral at magdesisyong umuwi. Ang tamang kasagutan ay letter C. Puntahan ang punong guro upang magtanong. Number 5. Ano ang aral na ipinapahiwatig sa kwento? A. Paniwalaan ang haka-haka ng iba upang maibahagi agad ito sa lahat. B. Alamin muna ang katotohanan bago gumawa ng desisyon upang hindi mapahamak. C. Suriin ang tama sa mali upang gawin ang tama. D. Pag-aralan ang mga impormasyong naririnig upang magkaroon na ng panatag na isipan. Ang tamang kasagutan ay letter B. Alamin muna ang katotohanan bago gumawa ng desisyon upang hindi mapahamak. Tayo nang dumako sa mga pagsasanay. Para sa gawain bilang isa, basahin ang sumusunod na pahayag. Bumuo ng tamang pamamaraan o pamantayan ng pagtuklas ng katotohanan. Isulat ang bilang ng pahayag sa inyong journal o kwaderno ng tamang hakbang na gagawin sa pag-alam ng katotohanan. Isulat ang bilang ng pahayag na iyong mapipili. Number 1. Huwag kaagad paniwalaan ng isang balita o impormasyon. Sinusuri muna ito bago maniwala. Number 2. Alamin at pag-aralan ang pinagmulan nito. Mahalagang masiguro na mapagkakatiwalaan ang pinagkunan ng impormasyon. Halimbawa, ito ay nagmula sa isang eksperto o taong kinauukulan at hindi kung kanino lamang. Number 3. Pag-aralan ang lahat ng detalye katulad ng halimbawa ng petsa at maging ang mga larawang nakakabit sa impormasyon. Mahalagang magkaroon ng sapat na ebidensya bago mapatunayan tama o mali ang isang sitwasyon. Number 4. Matalinong inuunawa ang impormasyong nabasa. Ang impormasyon ay kapanipaniwala at hindi totoo or too good to be true. Ibig sabihin, hindi ito dapat nangangako ng isang imposibleng bagay para lang paniwalaan. Number 5. Kung hindi pa rin sigurado, magtanong sa nakatatanda o kinauukulan upang malaman ang katotohanan. Para sa gawain bilang 2, lagyan ng check kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng tamang pamamaraan sa pagtuklas ng katotohanan at X naman kung hindi. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Number 1. Nagbakasyon si Pia sa probinsya. Kwento ng kanyang tiyo na maraming aswang sa lugar nila. Takot na takot si Pia dahil naniwala agad siya dito. Number 2. Binigyan si Bing ng kanyang matalik na kaibigan ng isang sachet ng Wonder Juice. Sinabihan siya ni inumin ito upang tumalino siya. Ikwento niya sa kanyang ina ang tungkol dito. Nagsaliksik siya subalit wala siyang makitang impormasyon tungkol dito, kaya naman itinapon niya na lamang ito. Number 3. Sinasabihan ka ng iyong kapitbahay na suspended ang pasok buong linggo dahil sa paparating na bagyo. Sumangguni ka muna sa iyong guro upang ito ay malaman kung totoo. Ang sabi niya, Huwebes at Biyernes lamang ang walang pasok. Number 4. May naglalako ng alahas sa lugar ninyo. Ang sabi ng tindera, tunay na ginto ang kanyang ibinibenta, kaya may kamahalan ito. Nawili ang nanay mo kaya bumili siya. Kahit sinabihan mo, huwag agad maniwala dito. Number 5. Ikwento ng kaibigan ni Dan sa kanya na magnanakaw ang tatay ng isa nilang kamag-aral, kaya naman hindi niya ito pinapansin. Binabati ko kayo dahil natapos ninyo ang ating aralin sa linggong ito. Binabati ko kayo sa inyong kahusayan sa pakikinig at pagsagot. Naway naunawaan at na-enjoy ninyo ang ating talakayan. Muli, ako si Madam Marilyn Gutierrez, ang inyong guro sa ESP4. Hanggang sa muli, paalam!